Mahal mo pa rin siya pero gusto mo nang mag-move on, paano? Dito ko sasabihin ang sikreto ng stoicism para makawala ka sa sakit. Alam ko, mahirap ang mag-move on lalo na kung may natitira pang feelings. Parang may apoy na di mo kayang apuin sa loob. Pero paano kung sasabihin ko sa'yo na may paraan na hindi ka magpaka-emotional, hindi ka masyadong masasaktan, at makakabangon ka ng mas mabilis? Gamit ang isang pilosopiyang matagal nang ginagamit para sa ganitong problema, yan ang Stoicism. Sa video na ito, simulan natin sa mga unang hakbang para maintindihan mo ang puso ng Stoicism kung paano ka makaka-move on kahit hindi mo pa nakakalimutan. Kung may problema ka sa puso, isa ito sa mga bagay na mahirap kontrolin. Hindi mo pwedeng pilitin ang damdamin ng iba o ang mga nangyari sa relasyon. Pero ang kontrol mo ay nasa sarili mo sa kung paano ka magre-react at paano mo haharapin ang sitwasyon. Sabi ni Marcus Aurelius, isa sa mga pinakasikat na Stoic emperors, "You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength." Ang ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung may feelings pa siya o wala. Hindi mo rin kontrolado kung babalik pa siya o hindi, pero kontrolado mo kung paano mo tinitingnan ang mga nangyari at kung paano mo aayusin ang sarili mo. Sa Stoicism, hindi ka pinipilit na itago ang nararamdaman mo. Sa halip, tinuturuan ka nitong tanggapin ang mga emosyon mo bilang natural at bahagi ng pagiging tao. Pero ang mahalaga, huwag kang pahintulutang kontrolin ng mga emosyon ang buhay mo. Dito pumapasok ang konsepto ng emotional resilience, kaya mong maramdaman pero hindi ka magpapasok sa depression o sobrang lungkot na nakakulong ka lang sa sarili mo. Isa sa mga unang aral ng Stoicism ay tanggapin ang katotohanan ng sitwasyon kahit masakit pa ito. Hindi mo mapipilit ang ibang tao na magmahal sa'yo o bumalik kung ayaw nila. Subukan mong sabihin sa sarili mo, hindi ko kontrolado ang nararamdaman niya, pero kontrolado ko kung paano ko haharapin ang buhay ko. Sa simula, mahirap ito tanggapin, lalo na kung may pag-asa ka pa sa relasyon. Pero kapag naintindihan mo ito, mababawasan ng sakit dahil hindi ka na masyadong mag-aaksaya ng enerhiya sa mga bagay na wala kang kontrol. Ang kapag ma-move on ay hindi lang tungkol sa pagkalimot sa isang tao. Mas mahalaga ang pag-aalaga sa sarili mo. Sa halip na mag-focus ka sa nakaraan o sa taong iniwan ka, i-channel mo ang atensyon mo sa pagpapabuti ng iyong kalusugan, pisikal at mental, pag-aaral ng bagong skills o hobbies, pagpapalakas ng iyong mindset, gamit ang meditation o journaling, pwede ang Stoic journaling. Isa sa pinaka-importanting aral sa Stoicism ay ang tinatawag na dichotomy of control. Ang paghahati ng mga bagay sa dalawang klase, mga bagay na kaya mong kontrolin at mga bagay na hindi mo kaya. Sa pag-move on, dapat mong matutunan ihiwalay ang mga bagay na kaya mong kontrolin, mga kilos mo, mga desisyon mo, ang mindset mo. Mga bagay na hindi mo kaya kontrolin, nararamdaman ng iba, nakaraan mga pangyayari. Kapag pinagtuunan mo ng pansin ang mga bagay na kaya mong kontrolin, unti-unti kang magiging malaya mula sa sakit at magiging mas matatag. May isang lalaki na nasaktan nang iniwan siya ng girlfriend. May feelings pa siya pero natutunan niyang gamitin ang Stoicism. Sa halip na manghinayang o mag-react ng sobrang emosyonal, tinanggap niya ang nangyari, ay nalis ang sarili sa toxic na pag-iisip at nag-focus sa sarili niyang paglago. Nag-aral ng bagong skills, nag-exercise at nag-journal araw-araw. Isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit hirap tayo mag-move on ay dahil paulit-ulit nating pinapaniwala ang sarili natin ng mga negatibong kwento. Halimbawa, hindi siya para sa akin. Wala akong halaga. Hindi ako kailanman magiging masaya ulit. Sa Stoicism, tinuturuan kang maging aware sa kwento na nililikha mo sa sarili mo. Kapag napansin mong pumapasok ang mga negatibong iniisip, tanungin mo ang sarili mo. Totoo ba to? May ebidensya ba? Nakakatulong ba ito sa akin? Kung hindi, pilitin mong palitan ng kwento. Halimbawa, palitan ng wala akong halaga ng may halaga ako kahit hindi siya nagstay. Isa sa mga powerful na tools ng Stoics ay ang negative visualization, ang pag-imagine
ng pinakamalala na maaring mangyari upang maging handa ang isip sa sakit o pagkabigo. Sa love life, ito ang paghamanda sa sarili na posibleng hindi siya bumalik o posibleng hindi siya magiging bahagi ng buhay mo ulit. Kapag ginawa mo ito, hindi ka na masyadong masaktan kapag nangyari man ito. Practice. Isipin mo araw-araw sa 1 minuto na posibleng hindi kayo magkabalikan. Tanggapin mo iyon bilang bahagi ng buhay. Ganito, magiging matibay ka na emotionally at hindi ka masasakal sa pag-asa na hindi mo kontrolado. Minsan nahihirapan tayo mag-move on dahil parang binubuhay natin ang nakaraan sa pamamagitan ng sobrang communication or pag-follow sa social media ng ex. Sa Stoicism, importante ang self-discipline at control sa sarili mo. Magtakda ng boundaries. Limitahan o itigil ang pakikipag-ugnayan kung nakakaramdam ka pa ng sakit. I-unfollow or i-mute siya sa social media para hindi mo laging nakikita ang buhay niya. Iwasan ang mga lugar o activities na magpapaalala sa kanya. Hindi ito madaling gawin pero kapag sinimulan mo, mas mabilis kang makaka-move on. Ang pagsusulat ng mga nararamdaman mo araw-araw ay makakatulong sa pag-ayos ng iyong emosyon. Sa Stoicism, ginagamit ito para ma-examine mo ang mga iniisip at damdamin mo nang hindi kaagad nagre-react ng sobra. Halimbawa ng pwede mong isulat, ano ang nangyari ngayon na nagpa-trigger ng sakit? Paano ako tumugon? Ano ang mga bagay na kaya kong kontrolin sa sitwasyon? Ano ang mga aral na natutunan ko ngayon? Gumawa ng morning routine na nakafocus sa mindset. Bago magsimula ang araw, maglaan ng 5 at 10 minuto para mag-meditate or mag-reflect gamit ang mga Stoic quotes. Mga magandang quote para sa mindset. The obstacle is the way. Marcus Aurelius, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Epictetus, ito ang maghahanda sa iyo na harapin ang mga emosyon mo nang hindi ka bumabagsak. Palitan ang paghahanap ng kanyang pansin ng pagpapalakas ng sarili. Imbes na mag-focus ka sa pag-ibig na hindi na sa iyo, i-channel mo ang lakas mo sa pagpapalakas ng sarili, mental, emosyonal at pisikal. Ito ang classic Stoic way. Mag-improve ka ng sarili mo, huwag umaasa sa iba para sa kaligayahan. Pwede kang mag-exercise, magbasa ng libro, mag-aral ng bagong skills o mag-volunteer. Si Ana ay matagal nang iniiwan ng boyfriend. May feelings pa siya, kaya nahirapan siya mag-move on. Pero nang malaman niya ang Stoicism, sinimulan niyang gawin ang negative visualization, mag-journal at mag-set ng boundaries sa social media. Sa umpisa mahirap at masakit, pero unti-unti naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi niya kailangan pilitin na kalimutan si ex, pero hindi na rin siya alipin ng nararamdaman niya. Loneliness, kawalan ng kapiling. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pag-move on ay ang pakiramdam ng pagiging mag-isa. Natural lang na malungkot ka lalo na kung sanay kang kasama siya sa bawat araw. Pero sa Stoicism, tinuturuan kang hanapin ang kaligayahan at kapanatagan sa sarili mo, hindi sa ibang tao. Sabi ni Epictetus, wealth consists not in having great possessions, but in having few wants. Paano mo ito magagawa? Mag-focus sa mga bagay na kaya mong kontrolin sa iyong buhay. Maghanap ng mga aktibidad na nagpapasaya at nagpapalakas sa iyo. Matutong maging komportable sa iyong sariling kumpanya. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mong presence, mawawala ang sakit ng loneliness. Sa Stoicism, hindi ka tinuturuan na sisihin ng sarili mo ng sobra. Ang aral dito ay tanggapin ang iyong mga pagkakamali, matuto mula sa mga ito, at mag-move forward. Isa sa mga Stoic principles ay amor fati. Ang pagmamahal sa tadhana, ibig sabihin tanggapin mo ang lahat ng nangyari, mabuti man o masama bilang parte ng iyong paglago. Kaya kung may guilt ka, itanong mo sa sarili, ano ang natutunan ko dito? Paano ko gagamitin ang karanasang ito para maging mas mabuting tao? Minsan kahit masakit, nakakabit pa rin tayo sa mga alaala, mga masasayang panahon, mga pangakong binitiwan o mga moment na hindi na mauulit. Sa Stoicism, tinuturuan kang tingnan ang nakaraan bilang past, lang isang bagay na hindi mo na mababago. Ang tunay na kapangyarihan mo ay nasa present, kung paano ka kikilos ngayon.
Ang tip dito ay kilalanin ang nostalgia bilang normal na reaksyon. Huwag mong hayaang lamunin ka nito. Balikan ang realidad. Ang relasyon ay nagbago at hindi na ito bumabalik sa dati. Pag-practice ng mindfulness at present moment awareness. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng Stoicism ay ang pagiging aware sa kasalukuyan, ang present moment. Sa halip na malunod sa nostalgia o sa guilt, sanayin ang isip mo na bumalik sa ngayon. Paano? Kapag na-realize mong nag-iisip ka ng mga negatibo, huminga ng malalim at i-focus ang isip mo sa mga nararamdaman mo ngayon, halimbawa, ang hangin, ang tunog sa paligid, o ang kilos ng katawan mo. Gamitin ang Stoic meditation, isipin kung paano ka haharapin ang araw na ito ng may kapayapaan. Si Marco at ang kanyang pagharap sa loneliness at guilt. Si Marco ay naghiwalay sa girlfriend niya at hirap siyang tanggapin ang kawalan. Palagi siyang nakararamdam ng guilt kasi iniisip niyang baka siya ang may kasalanan. Natutunan ni Marco ang Stoicism at sinimulan niyang i-practice ang amor fati, minahal niya ang lahat ng nangyari, pati na ang kanyang mga pagkakamali. Ginamit niya ang mindfulness para mapanatili ang kanyang focus sa present. Hindi agad naging madali, pero unti-unti niyang naramdaman ang kapayapaan kahit mag-isa. Focus on what's next, ang bagong yugto ng buhay mo. Ang Stoicism ay tungkol sa pagtanggap sa mga nangyari, pero hindi ito nangangahulugang dapat kang manatili sa nakaraan. I-shift ang attention mo sa bagong mga opportunities, bagong mga tao at bagong mga pangarap. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang gusto kong marating sa buhay ngayon? Paano ko gagamitin ang mga natutunan ko sa nakaraan para maging mas mabuting tao? Accept the impermanence of life and relationships. Isa sa core teachings ng Stoicism ay ang impermanence. Lahat ng bagay ay nagbabago, walang permanente. Kung naghiwalay kayo, hindi ito palaging masama. Bahagi ito ng pagbabago na pwedeng magdala ng mas maganda sa buhay mo. Kapag tinanggap mo ang impermanence, hindi ka na masyadong matatakot sa pagkawala o rejection. Practice self-compassion. Maging mabait sa sarili. Minsan, sa proseso ng pag-move on, nakakalimutan natin na maging mabait sa sarili. Sa Stoicism, mahalagang unawain na ang pagiging tao ay may kahinaan. Hindi mo kailangang maging perpekto sa pagharap sa sakit. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para maghilom at huwag mong pilitin ang sarili mo na mabilis mag-move on. Surround yourself with positive influences. Kung gusto mong mag-move on ng maayos, iwasan ang toxic na mga tao o mga bagay na magpapabalik sa sakit mo. Hanapin ang mga kaibigan o grupo na susuporta sa iyo, magbibigay ng positibong vibes at makakatulong sa paglago mo. Use your experience as a foundation for growth. Ang bawat pagsubok sa buhay, lalo na sa pag-ibig, ay may daladalang aral. Gamitin mo ang karanasan mo bilang pundasyon para sa mas matatag na ikaw sa hinaharap. Magtakda ka ng bagong goals, bagong values, at bagong vision para sa sarili mo. Si Leia at ang bagong buhay. Pagkatapos ng paghihiwalay, si Leia ay nalungkot nang maabot ang breakup, pero tinanggap niya ang mga aral ng Stoicism. Ginamit niya ang kanyang karanasan para mag-focus sa personal na paglago. Nag-aral siya muli, nag-travel at nakilala ang sarili niya ng mas mabuti. Ngayon, mas matatag siya, mas malaya at handa sa mga bagong yugto ng buhay. Hindi madali ang mag-move on, lalo na kung may feelings ka pa. Pero sa tulong ng Stoic mindset, makakahanap ka ng kapayapaan at kalayaan kahit gaano man kalalim ang sugat. Huwag mong kalimutan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa loob mo. Kung nagustuhan mo ang buong serye na ito, i-like at i-share mo para makatulong sa iba. Subscribe na para sa mas maraming content na makakatulong sa iyong paglago. Comment ka sa baba ng iyong natutunan at kung paano mo ia-apply ang Stoicism sa iyong buhay. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang pag-move on ay hindi pagtatapos, kundi simula ng isang bagong kabanata.